Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Karaniwan sa ating mga Pinoy, sa tuwing nagbabakasyon sa ibang lugar, naghahangad ng panibagong magagandang adventure o di kaya naman ay umaasam ng magagandang alaala na babaunin sa pag-uwi. Mga ganyang bagay ang ninanais kong mangyari noong ako po ay nagbabakasyon sa Antique. Subalit kasalungat ang naging karanasan ko po roon. Ako nga po pala si Tado, isang matandang biyudo na sa kasalukuyang po ay naninirahan dito sa Tagbilaran, Bohol. Kamakailan ko lamang po na-discover itong inyong channel nang maghanap ako ng mga kwentong kababalaghan. Hanggang sa naisipan ko pong magpadala din ng kwentong karanasan ko na naganap po sa aking buhay. Taong 1990 nang magbakasyon po kami ng mga kaibigan ko sa Antique. Sa edad na 18, nagtatrabaho na ako noon sa Iloilo. Ulila na kasi ako at pinalaki lang ng aking mga abuelo't abuela. Namatay daw sa isang aksidente ang aking mga magulang ko noong ako pa lamang po ay 1 taon pa lamang noon. Kaya nasa pangangalaga na ako ng mga ito. Kuya Bari, high school lamang po ang natapos ko dahil sa hirap din kami sa pinansyal kung kaya't napagpasyahan kong magtrabaho bilang isang porter sa isang pier. Hindi po biro ang maging isang porter. Naroon na yung pagod na pagod ka, pawis na pawis at gutom. Pero ang lahat ng iyon ay tinitiis ko po para may magamit na pera para panggasto sa araw-araw na pangangailangan namin. At nag-ipon din ako para may maibigay sa aking lolo at lola. Hindi talaga madali ang buhay dahil hindi sa lahat ng oras ay suswertihin ka. Minsan pa nga ay may mga pasaherong hindi marunong tumupad sa usapan. Kahit na sandamakbak na gamit nila ang kinakarga ko patungo sa itaas ng barko, ay hindi sila nagbibigay ng kaukulang bayad. Naiinis man ako, Kuya Bari, tinatanggap ko na lamang ang kanilang inaabot kahit na kakarampot lamang. Umiiwas kasi ako sa gulo. Baka iyon pa kasi ang maging mitya para mawalan po ako ng trabaho. May kaibigan ako noon na tawagin na lang natin sa palayaw niyang Kanor. Hindi ko siya kasamahan sa trabaho pero magkasama kami sa silid na inuupahan namin. Bali po, bed spacer lang kasi ang kaya ko. Kaya sa isang silid ay 4 kami ang umuupa. Kahit na magkaiba ang aming mga trabaho, ay maayos naman ang samahan naming 4. Jackpot din ako sa kanila dahil mababait ang mga kasamahan ko at marunong rumispeto. Hindi nangingialam sa mga gamit ng may gamit. At ni minsan po ay walang nawala ng gamit o pera na iniiwan lang namin sa loob ng silid na iyon. Sa madaling salita, Kuya Bari, mapagkakatiwalaan ang mga ito. Itong si Kanor po ang pinakamalapit sa akin. Nagtatrabaho po siya sa isang gasolinahan. At kapag hindi maayos ang kita ko sa pier, ay si Kanor ang sumasagot sa aking pagkain sa umaga, tanghalian ko at hapunan. Talaga pong wala akong masabi sa taong ito. Napakabait. Hanggang sa isang araw po, niyaya ako ni Kanor sa kanilang baryo. Araw ng mga patay noon nang isama ako ni Kanor sa kanilang baryo doon sa Antique. Mahigit kumulang 7 oras ang biyahe bago namin narating ang lugar nila. Mahirap puntahan ang lugar na iyon dahil medyo bulubundukin ang bahaging iyon. Ngunit maaliwalas po ang simoy ng hangin na nakapagbibigay ng kaginhawaan sa akin. Sa bahay nila ay maayos naman akong sinalubong ng kanyang pamilya. Magiliw ang mga magulang niya at mga kapatid sa akin, bagay na nagustuhan ko po. Noong mabanggit ko pong ulila na ako,
nakitaan ko sila ng pagkaawa at sinabi ng nanay niya na pwede ko raw silang tawaging nanay at tatay. Bagay na hindi ko naman tinanggihan, Kuya Bari. Oo nga't mahal naman ako ng lolo at lola ko dahil sila ang tumayong mga magulang ko, pero iba pa rin po pala pag may ibang tao na handa kang ituring bilang anak nila. Magkasama kami ni Kanor sa silid niya nang mabanggit niya ang tungkol sa aswang umano sa kanilang lugar. Ayon pa sa kanya, pagpatak daw ng 7:00 ng gabi, dapat daw nasa loob na ng bahay ang mga tao sa kanilang baryo dahil sa tuwing gabi raw ay nagpapakita ang mga aswang. Marami na raw nabiktima ang sinasabi niyang aswang at ilan sa mga iyon ay namatay. Sa sinabi niyang iyong, Kuya Bari, parang kinilabutan tuloy ako, pero nag-aalangan pa rin ako kung maniniwala ba ako o hindi dahil para sa akin po, ang isang kwento ay naiimbento lamang. Nagpapasalin-salin ito, lalong-lalo na kapag ito ay sinabi ng mga taong paniwalain sa mga aswang kahit walang nakikitang ebidensya. Ngunit isinawalang bahala ko na lamang iyon ng gabing iyon. Kinabukasan, sinamahan ko si Kanor na manguha ng kahoy para gawing panggatong. Nang makakalap na kami ng sapat na mga tuyong sanga, kaagad din naman kaming gumayak pauwi. Akala ko didiretso na kami uwi, pero dinala ako ni Kanor sa isang kubo na pagmamay-ari nila na napapaligiran ng mga puno ng niyog at doon nanguha siya ng buko na magana naming nilantakan. Noong nasa kasarapan na kami ng pagkain at pag-inom ng tubig, nang mayroong kaming marinig na sigaw ng isang babaeng tinatahak ang direksyon tungo sa kinaroroonan namin. "Uy, Kanor, kailan ka pa dumating?" Tanong nito nang makalapit na sa akin naman nakatingin. Sinagot naman siya ni Kanor at ipinakilala niya kami sa isa't isa. Kamusta, Tado? Ako nga pala si Ligaya." Anya, sabay lahad ng kanyang palad at kinamayan ko naman. Si Ligaya, Kuya Bari, ay kababata ni Kanor. Maganda siya, palangiti at mukha namang mabait. Nang araw ding iyon, matapos naming makauwi ng bahay kasama si Ligaya, ay nagtungo naman kami sa sementeryo para magsindi ng mga kandila sa mga yumao nilang mga kamag-anak. Naglibot-libot kami sa loob ng sementeryo nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman dali-dali kami naghanap ng masisilungan. Hindi namin namalaya ng oras gawa ng itinagal ng ulan na iyon. Akala namin ang kulimlim ng paligid ay sanhi lamang ng pag-ulan, ngunit nagbabadya na pala iyon sa pagsapit ng dapit hapon. "Hala, kailangan na natin umuwi. Mukhang tayo na lamang ang nandito Naku, mahirap ng gabihin tayo dito sa daan at baka makasalubong natin yung bagat." Ang saad ni Ligaya na sinang-ayunan pa ni Kanor. Noong tanungin ko sila kung ano ang bagat, ay sinabi nilang ito ay isang uri daw ng aswang sa kanilang lugar na nagpapakita at nambibiktima tuwing sumasapit ang takip silim o di kaya naman ay sa kailaliman ng gabi. At dahil nga sa nais ng makauwi nilang dalawa, ay kaagad naming binagtas ang daan palabas ng sementeryo. Tumigil na rin ang mahinang patak ng ulan. Ang ibang kandila na daladala namin ay hindi na nasindihan pa, gawa ng gagamitin na lang namin ang mga iyon bilang tanglaw sa madilim na daan. Sa puntong iyon kasi ay dumidilim na talaga ang paligid. Medyo may kalayuan pa ang bahay ni Kanor, kaya naman ay mahaba-haba pa ang lalakarin namin. Habang binabaybay namin ang daan pa uwi, nakarinig kami ng kakaibang ingay na tila ba nanggagaling sa pagaspas ng pakpak.
Sa takot ni Ligaya, napatili ito at kaagad na sumiksik sa pagitan namin ni Kanor. "Uy, matatakotin ka naman pala masyado," sabi ko sa kanya dahil sa medyo hirap na ako sa paghakbang dala ng pagkapit niya sa braso ko ng mahigpit. Kasi nasa baragatan na kasi tayo." Tugon ni Ligaya sa nanginginig na boses. Napakunot naman ang aking noo at tinanong ko siya kung ano ang baragatan dahil hindi ko naman alam ang ibig sabihin nun. Baragatan, lugar na kung saan ay madalas na nagpapakita ang bagat." Anya na nanlalamig na. Ramdam na ramdam ko kasi iyon sa kamay niyang nakakapit pa rin sa braso ko. Hanggang sa narinig ko na lamang na sinabi ni Kanor, "Pagkabilang ko ng 3 sabay-sabay tayong tumakbo. 1, 2, 3. Tumakbo na nga sila at ako'y naiwang mag-isa. Nagulat na lang ako at nagtaka. Hindi ko na lamang sila hinabol pa kasi isa lang naman ang daanan patungo sa bahay nila Kanor. Kaya alam kong hindi ako maliligaw. Pasipol-sipol pa ako habang naglalakad nang makarinig akong muli ng pagaspas ng pakpak. Noong lingunin ko kung saan nagmumula ang tunog ay wala naman akong nakita na kahit ano sa paligid. Bigla na lamang huminto ang pagaspas at nakarinig ako ng parang mga kaluskos mula sa likuran ko. Pero sa tuwing lilingunin ko naman iyon, wala naman akong nakikitang sumusunod. Pinilit ko na lamang na huwag pansinin ang pakiramdam kong iyon at nagpatuloy na lamang ako sa aking paglalakad. Nakarinig na rin ako ng mga huni ng kulisap sa dinadaanan ko. Hindi ko na rin matanaw pa ang dalawa. Abay, ang bibilis pala nilang tumakbo. Kahit madilim na, medyo maliwanag naman dahil litaw na litaw ang malaking buwan. Kaya madali ko pa rin makikita kung may ibang tao sa paligid ko. Nang walang ano-ano'y mula sa aking kinaroroonan. Parang may isang bulto akong natatanaw mula sa di kalayuan. Noong una, inakala kong anino lamang iyon ng isang puno dahil parang may sanga-sanga ang hugis nito. Dire-diretso lang akong naglakad pero habang papalapit ako ng papalapit, ay unti-unting lumilinaw sa aking paningin ang tunay na hitsura ng bultong iyon. Natigilan ako at nanlaki ang aking mga mata nang tuluyan ng tumambad sa aking paningin ang anyo na inakala kong anino ng puno. Isa pala iyong matandang babae pero nakakatakot ang kanyang hitsura. Nakatayo sa aking daraanan na parabang sadyang nag-aabang ito sa akin. Nagtatayuan ang mga buhok nitong tila mga maninipis na sanga ng puno sa tigas. May mahahabang mga braso't malalaking mga kamay. Hindi ko mapigilang panayuan ng mga balahibo sa buong katawan nang tumawa iyon ng matinis na katulad ng isang buruka. Habang nanlalaki ang dilat na dilat nitong mga mata. Pinilit ko pa rin kumilos kahit pa tila naninigas na ang aking mga tuhod dahil sa kaba at takot. Kuya Bari, unti-unti akong umatras at humanda na sa pagtakbo nang magawa kong igalaw na ang aking mga paa. Ngunit hindi pa man ako gaanong nakakalayo. Biglang tumalon ito sa aking harapan na ikinagulat ko naman ng husto. Dahil doon, napamulagat ang mga mata ko at nawala ng balanse dahilan para mapabagsak ako ng paupo sa nagpuputik na lupa. Sa sobrang kilabot at takot ay wala nang lumabas na salita mula sa aking bibig. Binalot talaga ako noon ng kaba, Kuya Bari. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko nang nagawa pa nitong lumapit sa akin at itinapat ang nakakatakot niyang mukha sa aking mukha. Lalo akong hindi makapagsalita sa labis na pangangatog
ng buo kong katawan. Sindak na sindak ako nang inilabas niyang bigla ang mahaba niyang dila para dila-dilaan ang aking mukha. Napakabaho po ng laway nito na para bang nabubulok na karne. Dahil sa magkahalong takot at pandidiri, kahit papaano po, nagawa kong maitulak ang mukha ng halimaw na matandang iyon at mabilis na akong tumayo. Nagtatakbo ako ng mabilis sa abot ng aking makakaya hanggang sa hindi ko na narinig ang malakas na pagtawa nito. Ang buong akala ko ay nilubayan na ako ng halimaw na matandang itong humahabol sa akin, kaya huminto muna ako sa aking pagtakbo. Hingal na hingal at nanginginig ang mga kalamnan na napatukod ako sa aking mga tuhod. Hihinga na sana ako ng maluwag nang maramdaman kong biglang may kumalabit sa akin. Biglang napadilat ang aking mga mata sa isiping ang halimaw na matanda iyon. Kinutuban man ay unti-unti kong nilingon ang kumalabit sa likod ko at muli akong nanigas nang makitang iyon nga ang matandang humahabol sa akin. Pinilit kong makatakbo ulit habang naririnig pa ang malalakas na pagtawa ng halimaw na ito na para bang tuwang-tuwa siya sa kanyang ginagawang pananakot sa akin. Parang mawawala na ako sa sariling katinuan sa sobrang takot na patuloy pa rin sa pagtakbo. Maya-maya'y napasigaw na lamang ako nang biglang may humawak sa braso ko at hinila ako sa likod ng isang malaking puno. Doon ay lumabas na talaga ang boses ko na nanginginig na ng husto. Napasigaw na talaga ako ng sobrang lakas. Ngunit narinig ko ang boses ni Kanor at Ligaya na tinatanong kung bakit ang tagal ko raw silang nasundan. Doon na medyo humupa ang nararamdaman kong takot. Akala ko kasi ay ang matanda na naman ang gumawa noon sa akin. Halina kayo! May humahabol na matanda sa akin. Nakakatakot yung anyo niya at ang baho ng kanyang laway. Tara na, malis na tayo! Taranta kong sigaw sa dalawa. Yun na nga, hinahabol ka ng bagat. Halos sabay pa nilang sinigaw ito sa akin bago kami nagsitakbuhan na. Hindi pa nga kami nakakalayo nang narinig ko na naman ang matinis na pagtawa ng matanda. Hindi pa talaga niya ako nilulubayan. Ngunit bigla na lamang nawala ang kaluskos at ang matinis nitong boses nang tumili ng tumili si Ligaya. Nagsisigaw din si Kanor. Kilala kita! Kung ayaw mong magtungo kami sa inyo bukas, lubayan mo na kami, aswang nabagat ka! Walang lingon-lingon kami sa pagtakbo hanggang sa narating namin ang bahay ni Kanor. Hingal at pawisan kami na pumasok kaagad sa loob ng bahay. Ayon pa sa tatay ni Kanor, doon daw sa lugar na tinatawag nilang Baragatan ay karaniwan ng nagpapakita ang aswang na bagat. Marami na raw nabiktima ang bagat doon pero hindi naman ito nananakit. Tanging pananakot lamang ang ginagawa nito sa mga napipiling biktima. Kaso nga lang, gawa ng ang iba ay may sakit sa puso kaya minsan ay may namamatay talaga. Hindi dahil sa kinakain ng bagat kung hindi dahil inaatake sa puso ang mga ito sanhi ng matinding takot. Mas mainam daw na kapag lumapit sa iyo ang isang bagat, kaagad mong hawakan ang malaki nitong kamay at kagatin ito sa hintuturo o di kaya ay gayahin ang ginawa ni Kanor. Isigaw mong kilala mo siya at babalikan pagsapit ng umaga nang sa ganun ay lubayan ka nito. Nanginginig kaming tatlo at wala nang nakapagsalita pa. Ngunit nang gabing ding iyon, nagpahatid si Ligaya sa kanila. Hindi raw siya pwedeng magpalipas ng gabi kina Kanor dahil tiyak na mapapagalitan daw siya ng kanyang nanay at tatay. Kaya kahit hindi pa ako nakakabawi sa matinding takot at kaba dulot ng bagat na iyon, ay wala din naman akong nagawa kung hindi ang samahan si Kanor na ihatid itong si Ligaya sa kanila.
Sa puntong iyon, may daladala na kaming tig-isang flashlight ni Kanor. May nakasukbit din sa baywang namin na itak. Nasa unahan si Kanor, nasa gitna si Ligaya at ako naman ay nasa hulihan habang tinatahak namin ang mahamog at makitid na daan patungo sa bahay ni Ligaya. Maagap kong tiningnan ng maigi ang paligid ng nilalakaran namin sa tuwing nakakarinig ako ng mga pagkaluskos. Nakahanda naman ang mga kamay ko na bumunot ng itak kung sakali mang may bagat na namang magpakita. Sabi nga ng tatay ni Kanor, takot din daw kasi ang bagat sa itak. Sa awa naman ng Diyos, naihatid namin si Ligaya sa kanila nang walang nangyaring masama. Ngunit napagsabihan din kami ng tatay niya na huwag nang ulitin pa ang magpagabi dahil nga sa baka makaengkwentro daw namin ang nilalang na hindi kaaya-aya. Habang nasa daan na kami, ay medyo kampante na kami ni Kanor. Anya, wala daw napabalitang may inabangan ang bagat na aswang na iyon sa daan na tinatahak namin. Kaya nakasisiguro siyang hindi kami tatakutin ng bagat doon. Ngunit pagkasabi niya ay biglang umihip ang malakas na hangin. Nakaamoy din kami ng amoy ng sinindihang kandila. Nagdulot iyon ng kilabot sa aming dalawa. Binilisan namin ang paglalakad, pero sa unahan ng daang tinatahak namin ay may napansin kaming isang bagay na nakalutang. Halos sabay pa kami na napaatras ni Kanor nang mapagtanto naming tila at taol ang bagay na iyon. Isang hagigik naman ang narinig namin na nagmula sa kung saan. Kanor, bakit may ataol dyan? Saad ko na natataranta sabay turo sa bagay na iyon. Paatras kami ng paatras ngunit tila ba palapit naman ng palapit ang ataol sa kinaroroonan namin. Hanggang sa ang hagik-gik na kanina'y mahina lang ay naging matinis na sa pandinig namin at tila palapit din ito ng palapit. Dala ng sobrang takot ay hindi na kami nakapagpigil pa at kami nagtatakbo na. Nagsisigaw kami ngunit napansin ko na ang ginagawa naming pagtakbo ay wala rin namang silbi gawa ng hindi naman kami umuusad mula sa parte ng daan na iyon. Nakakahingal na at nakakapagod pero nanatili pa rin kami sa lugar na iyon. Nang sinubukan ko lumingon, saka ko pa lamang napagtanto na ang kaninang nakasaradong ataol ay nakabukas na sa puntong iyon. Huminto na ako sa pagtakbo. Maging si Kanor ay tila pagod na rin. Halos lumuwa naman ang mga mata namin nang lumabas mula sa ataol ang isang matandang babae. Yung matandang halimaw na humabol sa akin. Bagat! Sigaw ko na natataranta. Nang tignan ko ang anyo ni Kanor, pansin kong namumutla na ito't nangangatog ang mga tuhod. Tado! Ngayon lang talaga ako nakakita ng bagat. Nakakatakot nga talaga ang anyo nito. Ang sabi niya na halatang pumipiyok-piyok pa ang boses. Nang itapat ni Kanor ang liwanag na nagmumula sa kanyang daladalang flashlight ay nawala itong bigla. Nataranta kaming dalawa nang bigla na lamang lumundag ito sa likuran namin na hindi namin namalayan. Kaya sa muling pag-atras ko ay bumangga ako sa katawan ng halimaw. Matangkad siya sa akin, kaya naman sa pagkatingala ko para makita ang kanyang mukha, bigla na lamang tinamaan ang mukha ko ng malapot na likido na may napakabahong amoy. Kaagad naman akong lumayo sa nilalang nang mapagtanto kong laway niya iyong pumatak sa mukha ko. Tumigil ka! Kilala kita, aswang! Ang sabi ni Kanor, ngunit natinag ang matandang halimaw sa kinatatayuan nito. Nakahalata siguro na hindi naman talaga siya kilala
ni Kanor. Bigla siyang lumapit kay Kanor na noon ay nanginginig pa rin. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Kanor at pagkatapos inilabas niya ang mahaba niyang dila. Dinilaan niya ang mukha ni Kanor ng paulit-ulit. Si Kanor naman sa puntong iyon ay tila umiiyak na at napaihi. Ang ginawang iyon ng halimaw ang nagpaalala sa akin ng mga sinabi ng tatay ni Kanor. Kahit na nag-aalangan, minabuti kong subukan ang sinabi niya. Makailang beses din akong lumunok noon ng laway bago naglakas loob na ilawan ang kamay ng halimaw. Nang masipat ko ang malalaking kamay nito, kaagad kong hinanap ang hintuturo niya at sa walang pag-aalinlangan, marahas kong kinagat iyon. Ramdam ko ang pagpiksi ng matandang halimaw, ngunit hindi na ako nagdalawang isip pa na diinan pa ang pagkakagat ko sa kanyang hintuturo hanggang sa pumulandit na ang dugo nito. Kung gaano katinis ang kanyang pagtawa, ay ganoon din katinis ang kanyang paghiyaw. Batid kong nasaktan ang matandang halimaw sa ginawa ko, Kuya Bari. Mapuwersa niyang iwinasiwas ang kanyang kamay dahilan upang tumilapon ako ng ilang metro mula sa kanilang dalawa ni Kanor. Ang buong akala ko ay magwawala ang bagat at susunggaban ako. Supalit nang muli akong tumingin sa kanya, nawala na ito, maging ang ataol na nakalutang. Kaagad ko namang nilapitan si Kanor na noon ay nakapikit ang mga mata habang may luhang tumutulo mula rito. Kanor, wala na yung bagat. Ang sabi ko, ngunit tila nabingi na si Kanor. Hindi niya ako binigyang pansin at ipinagpatuloy lamang ang pag-iyak na hindi man lang binubuksan ang kanyang mga mata. Makailang beses ko ding niyugyug ng paulit-ulit, ngunit nanatili lamang siya sa ganoong ayos. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko sa kanya. Naisip ko na ring sampalin siya pero nangibabaw ang awa ko sa kanya. Ayaw ko naman siyang saktan. Mabuti na lamang at may mga tanod noon na nagro-ronda. Sa tulong nila, nakabalik din sa wisyo si Kanor, ngunit hindi pa rin maalis-alis sa kanya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Habang tinatahak na namin ang daan pa uwi kasama ng mga tanod, ay laging lumilingon-lingon pa si Kanor. Hindi siya mapakali. Inihatid kami ng mga tanod sa bahay, Kuya Bari, dahil sa naikwento ko sa kanila ang tungkol sa mga nangyari sa amin ni Kanor. Kuya Bari, doon ko napagtanto na kahit gaano ka pa kalalaki, ay sadyang kukubli talaga ang buntot mo kapag ka isang aswang na ang nakainkwentro mo. Mga 3 araw din ang itinagal ng lagnat namin ni Kanor noon. Siguro dala iyon ng matinding takot na naramdaman namin. Nang makabalik na kami ng Iloilo, ay laman pa rin ang isip namin ang mga nangyari sa kanilang lugar sa Antique. Kapag ka nababanggit ni Kanor ang tungkol sa bagat sa mga kasamahan namin, ay batid kong hindi sila naniniwala. Pero para sa akin po, Kuya Bari, na mismong nakakita sa aswang na bagat ay nangingilabot sa tuwing iyon ang topic namin. Mga ilang buwan din ang lumipas nang umuwi muli si Kanor ng Antique para maghatid ng kanyang mga naipong sahod sa kanyang mga magulang. Ayon pa sa kanya, hindi na raw nagparamdam pa ang bagat sa kahit na sino sa kanilang lugar. Ang baragatan daw na daan ay hindi na iniiwasan na ng mga tao doon. Sa tingin niya, baka raw tumigil na ang bagat sa pananakot dahil nga sa nakatikim na ito ng kagat ng isang tao. Ang haka-haka naman ng iba, baka daw naghanap na ng ibang lugar
na pagkukublihan ang aswang na bagat. Doon na rin daw siguro ito mananakot ng mga tao na naglalakad sa hindi mataong lugar o daan sa gitna ng gabi. Nang mag-asawa na ako, hindi na kami nagkaroon pa ng komunikasyon ni Kanor. Hindi na rin ako nakadalaw pa sa kanila sa Antique. Ngunit ang mga naganap doon noong ako'y nagbabakasyon ay sariwang-sariwa pa rin sa alaala ko magpahanggang ngayon, Kuya Bari. Ang inakala kong bakasyon na makapagbibigay sa akin ng lubos na kasiyahan ay nagdulot pa ng karanasang hinding-hindi ko malilimutan, na minsan ay nakakita at nakaengkwentro ako ng isang aswang na kung tawagin sa kanilang lugar na bagat. Karanasang nagbigay sa akin ng ebidensyang may mga aswang nga at nakita ko iyon noong ako'y nagbakasyon sa Antique. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa paglaan ng oras upang maisatinig itong aking karanasan. Kuya Bari, God bless po and more power po sa inyong channel. Salamat po sa lahat ng nakinig ngayon and advance Merry Christmas po. Lubos na gumagalang, Tado. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Bago ko po simulang ibahagi sa inyo ang aking karanasan, mga kasundo, nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing narrator na si Kuya Bari. Nawiwili po kasi akong makinig ng mga katatakutan sa iba't ibang horror narration channel dito sa YouTube. Noong na-quarantine po kasi ako last year dahil nag-positive po ako sa COVID. Kaya naman, para hindi ako malungkot, ay nilibang ko po ang aking sarili sa pakikinig ng mga nakakatakot na kwento. Hanggang sa mapadako na ako sa YouTube channel ng Ang Sundo Horror Stories. At dito na nga ay nagustuhan ko lahat ang mga kwentong ipinadadala ng sender. Dahil isa rin ako sa mga naniniwala sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Siya nga po pala, ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango po sa tunay kong karanasan sa lalawigan ng Negros. Hindi ko na po babanggitin pa kung saan sa Negros ang eksaktong baryo sa kadahilanang magpasa hanggang ngayon ay dito pa rin ako nakatira at kung saan naganap ang mga pangyayaring ibabahagi ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arturo. Edad 53 anyos sa kasalukuyan at nagtatrabaho bilang isang teacher. Nangyari ang aking karanasan noong 1989. Ang edad ko noon, mga kasundo, ay magbe-20 na. Itong mga panahong ito ay pinagsabay ko po ang pag-aaral at pagtatrabaho, kung kaya minsan ay ginagabi na ako ng uwi sa bahay namin. Lalong-lalo na kapag may iniuutos pa sa akin ang boss ko sa trabaho. Isang araw po ito ng linggo, kaya wala akong pasok sa trabaho at sa eskwelahan. Kaya't nasa bahay lang ako kasama ang aking kapatid na si Ate Clarissa at ang aking ina. Siya nga po pala, lingid po sa kaalaman ni Ate Clarissa na buntis na pala siya ng 3 buwan ng mga panahong iyon. Habang nagkwekwentuhan kami sa labas ng bahay at nagpapahangin, ay napansin kong titig na titig ang kapitbahay naming isang matandang lalaki sa tiyan ng ate ko. Kaya sinabi ko po ito sa nanay ko na kanina ko pa napapansin ang matandang lalaki na nakatingin kay ate. Naku, si Mang Berting yan. Tatay ni Carmela. Huwag mo na lang pansinin yan. Ganyan talaga kung makatingin ang matandang yan. Akala mo ay kakatay lagi ng tao.
tugon ng aking ina. Biniro ko pa si ate noon na baka may gusto sa kanya yung matanda. Kaya ganoon na lang kung makatingin ito sa kanya. Sumagot naman si ate Clarissa ng, "Hoy, ikaw Arturo ha, huwag kang makabiro-biro ng ganyan. Mamaya marinig ka ng asawa ko, magalit pa yun. Tsaka tingnan mo nga yung si Mang Berting, halos di nga makalakad dahil sa uugod-ugod na, tapos magkakagusto pa sa akin." Nagtawa na naman kami sa sinabi ni ate. Inaya naman kami ng aming ina na pumasok na sa loob ng bahay at magtatanghalian na. Kinahapunan, inaya ko si ating bumili ng pagkain sa tindahan ni Aling Carmela para naman kako makapagmeryenda kami. Noong nasa harapan na kami ng tindahan ni Aling Carmela at kasalukuyang bumibili na, nagulat na lang ako nang biglang may nagsalitang matanda sa likuran ko at nagsabing, "Baka ingatan mo ang dinadala mo, iha. Baka lumabas na durug-durug yan." Agad namang napalingon kami ni Ate Clarissa at sa hindi inaasahan ay nakita namin si Mang Berting na malakas pa sa kalabaw kung makatayo sa likuran ng ate ko. Samantalang kaninang umaga ay akala mo'y naghihingalo na dahil sa nakaratay na lang ito sa banig sa may balkonahit nagpapahangin. Tapos ngayon, akala mo kung makatayo ng matuwid ay hindi matandang uugod-ugod. Napakunot noon naman si Ate Clarissa at nagtanong ng, "Mang Berting, anong ibig niyong sabihin? Ano pong dinadala? Hindi ko po kasi kayo maintindihan." Napansin kong parang kumislap ng panandalian ang mata ni Mang Berting na parabang mata iyon ng pusa bago ito nagsalita. "Ining, hindi mo alam na buntis ka, no?" Nakangising tanong nito, sabay naglakad na papasok sa loob ng bahay. Naguguluhan man kami ni Ate Clarissa sa sinabi ng matanda, ngunit mas nagtataka kami sa ikinikilos nitong kakaiba. Biruin niyo po, isang matandang uugod-ugod na at halos butot balat na ang katawan. Tapos ay nakikita mong nakaratay na sa araw na akala mo'y may malalang sakit na isang bulati na lang ang pipirma at mamamatay na iyon. Tapos kinahapunan makikita mo na lang ito nakakapaglakad ng maayos at kumikilos na parang walang dinaramdam o kaya ay sakit. O di ba po mas nakakapagtaka iyon? Pagdating namin sa bahay ay hindi pa rin kami natigil ni Ate Clarissang pag-usapan ang tungkol sa kapitbahay naming matanda. Hindi kaya ating may matinding lihim yung kapitbahay natin? Tanong ko dito. Hindi naman sumagot si ate sa sinabi ko. Sa halip ay nag-isip ito kung kailan siya huling dinatnan ng buwanang dalaw. At noong nakapag-isip-isip na siya, ay doon na lang niya napagtanto at nakumpirmang 3 buwan na pala siyang hindi dinadatnan ng buwanang dalaw. So ang ibig sabihin lang yan, buntis ka ate. Bulalas ko sa kanya. Tuwang-tuwa namang kaming dalawa dahil sa matagal nang inaasam-asam nilang mag-asawa na magkaroon sila ng anak. Teka, papaanong nalaman ni Mang Berting na buntis ako? Tanong ni Clarissa. Napaisip naman ako, papaano nga ba nalaman ni Mang Berting na buntis ang kapatid ko? Maski nga si ate, hindi niya namalayang nagbubuntis na pala siya. Kung hindi lang sinabi ng matanda, ay hindi pa niya ito namalayan. Ay nako, hayaan mo na yan ate. Baka nagkataon lang na nahula nito ni Mang Berting. O kaya
Aswang si Mang Berting at naamoy niya ang batang nasa sinapupunan mo. Naku ate, mag-ingat ka sa matandang iyon. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay kapag gabi na. Bulalas na wika ko sa kanya. Isang araw, maghahating gabi na ako nang makauwi sa bahay namin. Dahil sa may trabaho pa akong tinapos at may project pa ako sa school na ginawa sa bahay ng kaklase ko. Kaya inabot na ako ng hating gabi. Habang naglalakad ako sa daanan papunta sa bahay namin, may naaninagan akong isang tao sa labas ng bahay na sumisilip-silip sa butas ng bintana namin. Noong unay, pinagmamasdan ko lang ang taong nasa labas ng bahay. Ang buong akala ko kasi ay magnanakaw. Ngunit nang matitigan ko na ng maigi ang taong nasa labas, bigla akong ginapangan ng kilabot sa katawan. Sa kadahilanang kitang-kita ng dalawa kong mga mata na hindi tao ang nasa labas ng bahay namin, kundi para itong bayawak na nakadikit sa dingding namin habang naghahanap ng butas na mapapasukan. Dahan-dahan akong nagkubli sa labas ng bakuran para hindi ako makita at mapansin ng nilalang. Nakita ko pa nga itong nagpapalinga-linga na para bang may nararamdamang tao. Tapos ay gagapang na naman ito at maghahanap ng butas na mapapasukan. Nakakaamoy na ako ng sobrang baho sa paligid na amoy nabubulok at patay na para bang nagpasabog ng napakabahong amoy ang nilalang na nagmula sa katawan nito. Pulang-pula naman ang mga mata nitong nagbabaga sa dilim at wasak ang malaking bunganga nitong nanlilimahid ng malalapot na laway. Sa sobrang takot ko ay sumigaw na ako ng sumigaw sa mga kapitbahay namin. Mga kapitbahay, tulungan niyo ako, may aswang. May aswang dito sa bahay namin. Malakas na sigaw ko at tumakbo ko sa malapit sa bahay namin. Tapos ay kinatok ko ito ng kinatok. Hindi naman nagtagal ay binuksan ng may-ari ng bahay ang pintuan. Kaya sinabi ko sa mga itong may aswang sa labas ng bahay at inaaswang ang ate kong buntis. Agad namang lumabas ang padre di pamilya habang may bitbit itong itak at sinamahan ako nitong makabalik sa aming bahay. Noong malapit na kami sa bahay ay nakita ng kapitbahay naming ang aswang na nag-anyong bayawak na. Mabilis na hinabol iyon ng kapitbahay namin, ngunit sa kasamaang palad ay nasugatan lang ng kapitbahay namin sa braso ang aswang bago tuluyang nakatakas. Kinatok ko naman ang pintuan ng bahay namin. Ate, buksan mo itong pintuan, si Arturo ito. Agad na binuksan ng kapatid ko ang pintuan habang umiiyak siya. Dahil sa siya lang pala ang mag-isang naiwan sa bahay namin. Sa kadahilanang nasa kabilang baryo pala ang aming mga magulang at ang kanyang asawa naman ay nag-overtime daw sa trabaho. Binili na naman kami ng kapitbahay naming si Mang Boyet na isarang mabuti ang pintuan. At kung sakaling bumalik pa ang aswang, ay huwag kaming magdalawang isip na tawagin siya. Kinabukasan, nabalitaan na lang naming maaga daw inihatid ni Aling Carmela si Mang Berting doon sa bahay ng kapatid niya. Dahil ayon umano sa kanya ay nagkasakit daw ito dahil sa sugat na iniinda ng matanda at doon na raw muna mamamalagi
at magpapagaling ang matanda. Doon ay nabuo sa isipan kong si Mang Berting talaga ang aswang. Dahil kung hindi siya, bakit nagkukumahog na ihatid ni Aling Carmela ng madaling araw ang tatay nito? Idagdag mo pa na may nakakitang kapitbahay naming may sugat umano daw si Mang Berting sa braso. Magmula po nang mawala ang matandang kapitbahay namin, ay wala na ang mga kababalaghang nangyari sa baryo namin. At hindi nga kalaunan ay ipinanganak na ng ate ko ang kanilang junior. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kasundo. Maraming salamat po, Kuya Bari. Gumagalang, Arturo. And again, maraming salamat po, mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.